Naperwisyo ng ulan at baha ang ilang mag-aaral sa Bacolod at Maguindanao del Sur. Sa Davao City naman, binahari ng isang evacuation center kung saan sumisilong ang mahigit 50 pamilyang nasunugan. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Halos hindi makausad ang sasakyan na ito dahil sa lalim ng baha sa entrada ng isang paaralan sa Barangay Granada sa Bacolod City kahapon. Ang ibang estudyante lumusong na, pero karamihan stranded. Insecure lang naman mga teachers na wala na yung mga sagay pa-attempt. There are some magin visit sa ilang parents. Ang iban ginulatid, pahulat naman ng rescue. Ang tubig sa drainage system sa tabi mismo ng gate ng eskwelahan umapaw na. Ang isa sa matinitingnang dahilan ng pagbaha, ang mga nakatambak na basura. Nagbaha gidiya sir, so meaning mga kabataan hindi katabo. Doon na-trap gidiya sir gali, nagklag ang mga basura. First time na siya natabo sa dako sang tubig, kag ang mga basura binagkuan, nagatumpok, nag-build up ang tubig. So siya nag-bounce back sa balik sa ilang eskwelahan. Plus ang sagbot na nagbara. Nagsagawa na ng clearing operations sa baradong daluyan ng tubig at iba pang bahagi na binaha sa paaralan. Wala pang tugon ng Bacolod City LGU at DepEd Bacolod City kaugnay ng problema sa pagbaha. Doble dagok naman ang hinaharap ng may evacuee sa isang paaralan sa Barangay R. Castillo sa Davao City. Ang malumikas matapos masunugan, binaha naman sa kanila ngayong sinisilungan kasunod ang pag-ulan doon kahapon. Nabasa ang flooring ng kanilang mga modular tent, kaya inilipat sa mga classroom ang mahigit 50 apektadong pamilya. Sa South UP, Maguindanao del Sur, pahirapan din sa pag-uwi ang mga estudyante at guro dahil sa baha. Ang ilang motorsiklo, kinailangan pang itulak para lang makatawid. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kahapon. Habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang umiral sa Palawan at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Arestado sa Laguna isang lalaki na nagbanta sa kanyang dating nobya na ikakalat ang mga pribado nilang video kung hindi siya makikipagkita. Saksi, si June Veneracion. Puwersahang pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang kwarto ng isang motel sa San Pablo, Laguna. Sa loob ng banyo nito, inabutan ng target. Nasa kwarto ang kanyang dating kasintahan na napilitang makipagkita dahil sa pamba-blackmail ng suspect. Bago nito ay nagreklamo siya sa mga pulis kaya ikinasaang yung traffic operation. Ikaw ay inaaresto namin sa kasong grade coercion. Ayon sa investigasyon, nalaman po natin na nagkaroon po sila ng relasyon almost 2 years na po. And sa 2 years na yon ay naging abusive yung lalaki nag-abot na po sa punto na kahit ayaw ng babae ay pinipilit niya po. Nagdesisyon ang biktima na putulin ang kanilang relasyon, alang-alang sa kanyang pamilya. Pero pinagbantaan umano siya ng suspect na ipapakalat ang kanilang mga pribadong video kung di itutuloy ang pakikipagkita. Sasampahan ng suspect ng reklamong grave coercion, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Pinag-aaralan din kung pwedeng isampa ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect. Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, we must know our worth. Huwag po nating hayaan na abusuhin po tayo ng ibang tao. Huwag po kayo magdalawang isip na lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group or tumawag ng 911. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Idineklarang tapos na pero hindi mahanap ng mga taga-barangay ang halos 193 million pesos na dikeng ipinatayo umano sa Nauhan Oriental, Mindoro. At sa gitna ng issue sa flood control project sa bansa, may mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Saksi, si Maki Pulido. Tubig River, Sitio Dique. 192.99 million pesos ang pondong inilaan para sa road dike sa Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauhan Oriental, Mindoro, batay sa impormasyon mula sa Sumbong sa Pangulo website. Pero punto ni Senador Panfilo Lacson sa privilege speech kahapon, Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team
Wala po silang nakitang proyekto. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Apitong at kinausap si Kapitan. Ito po ang Sitio Dike. Yan po, kahit isa pong project na mega dike, wala po kayong makikita. Sinubukan nyo na bang hanapin? Baka naman nandyan lang sa tabi. Ay ako po, 50 years na dito, na nakatira. Ay wala po, ito po Sitio Dike. Wala po kayong makita for year yata po ng 2024. Nasana ko na isagawa po yan, ay hindi na po naapektuhan itong barangay namin. Hindi lang daw yan ang nawawala ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Hindi rin daw nila mahanap ang 4 sa 6 na proyektong nakalista sa 2024 at 2025 General Appropriations Act na may kabuuang halaga na mahigit 1 bilyong piso. Sa 2024 budget, nakalagay ang isang 300 million at isa pang 200 million parehong Road Dike Esplanade Construction Project para sa Sitio Dike. Na-construct ba nito nila somewhere? Or hindi pa nila nagagawa? That I do not know. But definitely, wala. Nang silipin naman nila ang 2025 General Appropriations Act, may 3 pang proyekto sa Barangay Apitong na tig 300 million pesos. 2 lang ang natunton ni na Kapitan, parehong nasa Sitio San Isidro ng Barangay Apitong. Ito ang isa, may mga nakabaon ng ilang sheet piles at nakatambak na ilang bakal. SunWest Inc. ang construction company ayon sa Kapitan ng Barangay. Nakalinyang proyektong ito sa sirang dike sa mag-asawang Tubig River na SunWest din ang kontratista. Bakit niyo po alam na SunWest? Ay yun po nakikipag-coordinate sa akin. At Bakit po sila nag-coordinate? pinaalam po nila na may project po dito. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng SunWest Inc. Sabi ng Media Office ng Department of Budget and Management, iche-check pa nila kung nailabas na ang pondo para sa 4 na proyektong hindi matuntun sa Barangay Apitong. Malaking bagay daw sana kung may flood control project dito. Dahil kung nakikita man natin na tuyo ngayon ng ilog, kalimitan tuwing pagsapit ng last quarter ng taon ay tumataas ang tubig sa ilog kaya't matinding pagbaha ang kanilang nararanasan. Ang lugar na ito ay binabaha at may mga naanod pong bahay diyan, mga hayop at mga bukid na naapektuhan. Kaya sobrang nakakalungkot po at nakakagalit dahil pati barangay namin ay nagamit sa ganitong mga pangyayari. Sa Kamara, aprobado na ang pagbuo ng House Infrastructure Committee na binubuo ng 3 komite na mag-iimbestiga sa umano'y maanumalyang infrastructure projects kasama ang para sa flood control. Magkakaiba ang reaksyon ng mga kongresista. I take the position that it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible conflict of interest. When there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. Nakaharap tayo sa taong bayan. Kung ito ay parang insinuation natin, lulutuin natin yung investigasyon, nakakaya rin po at babagsak din ang credibility ng Kongreso. So I think tama rin po na ibuo na yung TRICOM na yan. In the event that a legislator, a congressman or a senator is named in the course of inquiry, they will be given the right to reply in that inquiry, but we will immediately recuse from further investigating and endorse it first to the DepDep. Diba? They have stated already that they will be undertaking independent investigation on all the projects, and if the President will create an independent probe, we will also endorse it to them. May mga nagpapalutang din na baka panahon nang magbitiw si Public Works Secretary Manuel Bunoan. Bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Sa iyo, Secretary Bunoan, kung may kaunti pa na kahihiyan dyan sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bunoan kaugnay rito. Pero nang tanungin siya kahapon kung magli-leave siya sa gitna ng investigasyon, I think ang delikadesa naman po dito is actually hindi lang po naman flood control project ang aking sinusulong dito sa DPWH ko. Napakarami po yung other big project that would warrant my kwanto ngayon dito. At as you said, gano'n po, I leave it to the President po. Opo. Nung niya, decision po nila. Tingin naman ni Senate President Pro Temp Jinggoy Estrada, I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bunoan yung mga nangyayari sa baba. No? So hindi naman niya mamonitor yan eh. No? Kaya lang, ang problema niya,
command responsibility. That is his responsibility as Secretary of the Department. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, nakalihim noong Aquino administration, china-chop-chop umano ang mga proyekto ngayon para district engineer ang humawak, imbes na ang central at regional offices. Wala nang umaabot sa central office ngayon. Halos wala na din umaabot sa regional director. Lahat under the district engineer. Kaya kung may 1 billion project, itcha-chop-chop na nila yan sa tagpo 150 para hindi na umakyat. Aminado si Singson noong panahon niya may kalakarang padulas sa district level. Sinabi daw niya kay dating Pangulong Noynoy Aquino na pabayaan na ang 10% parte ng mga nasa baba. Admittedly, may mga pangangailangan sa district level yan. Pero sa ngayon, grabe na daw ang sitwasyon. Na-bastardize ng doble-doble. Dagdag pa niya, nag-iwan ng Administrasyong Aquino ng 351 billion peso flood control master plan pero hindi ito inaksyonan ng mga sumunod na administrasyon. Hinihingan namin ng pahayag ang mga sumunod na DPWH Secretary noong Duterte administration. Sina ngayoy Senador Mark Villar, Rafael Yabut at Roger Mercado. Sabi naman ng palasyo, wala silang natanggap na flood control master plan mula sa Duterte administration. Tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 15 nasawi sa mga airstrike sa Gaza City. Isang araw po yan matapos i-anunsyo ng Israeli military na nagsimula na ang mga pag-atake doon. At sa Italy naman, isang lalaki ang inaresto sa gitna ng sunog sa airport. Yan at iba pang balitang abroad. Ating saksihan. Nagtakbuhan ang mga tao palayo sa nasusunog na bahagi ng check-in area sa Malpensa Airport sa Milan, Italy. Nakunan sa video ang paggamit ng fire extinguisher pero hindi agad naapula ang apoy. Sa di kalayuan, makikitang hinahampas ng isang lalaki ang pader na may mga screen gamit ang isang bagay na mukhang martilyo. Maya-maya pa, kinumpronta at hinampas siya ng fire extinguisher kaya siya bumagsak at dumapa sa sahig. Tumulong din ng iba pa para mapigilang makaalis ang lalaki. Kinumpirma ng Lombardy Airports Association na may isang naaresto pero hindi pa malinaw kung ano ang ugat ng gulo. Walang naiulat na nasugatan. Sa Amerika, nakuna ng video na may sira ang bahagi ng pakpak ng isang eroplano habang lumilipad pa ito. Ayon sa local media, galing Orlando ang eroplano at ligtas namang nakalapag sa Austin, Texas. Kinukumpuni na raw ito at hindi muna babiyahe. Hinahampas naman ng malalakas na alon ang tabing dagat at iba pang istruktura sa Buxton, North Carolina. Umaabot na rin ang tubig dagat hanggang sa mga kalsada at inaanod pa ang mga buhangin. Isinailalim sa state of emergency ang North Carolina bilang paghahanda sa epekto ng Hurricane Erin. Nakataas din ang tropical storm at storm surge warning. Sa gitna ng madilim na gabi, tila kislap mula sa malayo ang natanaw mula sa Gaza. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw na ang pagsabog. Isang araw matapos i-anunsyo ng Israeli military na nagsimula na ang anay preliminary operations at ang unang stages ng pag-atake sa Gaza City. Pinaghahanda ang 60,000 reservists sa Israel. Kasama sa mga pinakahuling tinamaan ng Israeli airstrike ang kampo ng mga displaced na Palestino sa Deir al-Balah. Nawasak at halos walang natira sa mga tent ng balikan ng mga residente. Marami sa kanila ang nagpapalipat-lipat sa paghahanap ng kaligtasan mula sa nagpapatuloy na mga pag-atake. Di bababa sa 10 ang nasawi sa pinakahuling pag-atake sa Deir al-Balah. Ayon sa mga medik doon, may 5 pang nasawi sa Khan Yunis. Sa gitna niyan, nagprotesta sa Gaza City ang mga Palestino. Bitbit ang kanilang mga panawagang itigil na ang sigalot at tuligsain ang patuloy na pag-display sa kanila. Kahapon ay nanawagan ng agarang ceasefire sa Gaza si United Nations Secretary General Antonio Gutierrez. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, sensitibo po ang susunod naming iulat. Arestado isang lalaki sa Quezon City na 29 na beses umanong hinalay ang sariling anak.
At sa General Santos City, kalunos-lunos din ang sinapit ng 12 taong gulang na bata na nasabugan ng hinihinalang granada. Ating saksihan. Halos magkalusog-lasog ang katawan ng 12 taong gulang na babae habang nasa duyan sa barangay Labangal sa General Santos City. Sa ganyang kalunos-lunos sa sitwasyon, siya natagpuan ng kanyang pamilya at kapitbahay kahapon. Base sa kwento ng kanyang kapatid, may napulot na lata sa damuhan ang batang biktima. Nagsabi pa raw ang biktima na huwag itong galawin pero pag alis nito, bit-bit ang lata. Doon na raw nangyari ang pagsabog. Ni kahit buto, pag gawas na mo, ang diri, ni ko na siya, ang kanang mulag ang niyang aso, puti, ni ana na. Patay ang biktima. Ayon sa pulisya, posibleng may lamang granada ang lata. Kato ang sa ato ang IUD kay sila nakita mga sharp na kuan sa parte sa granada dito sa area mismo og napoy nakita mga gunting dito. Iniimbestigahan pa ito ng pulisya. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng isang babaeng 60 anyos sa kanilang bahay sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ilang metro mula sa bahay, natagpuan ding wala ng buhay ang 58 anyos niyang live-in partner sa damuhan. Sa nakita, may mga sabors dun sa kamay at sa katawan ng babae. At saka yung sa lalaki naman, may akor sa forehead at sa back portion na kanyang ulo. Hindi patukoy ang salarin sa krimen. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga pinatay na biktima. Patuloy rin ang investigasyon ng pulisya. Arestado naman sa Fairview, Quezon City ang 45 anyos na lalaki dahil umano sa 29 na beses itong panggagahasa sa sariling anak. Ayon sa pulisya, 6 na taong gulang pa lamang ang bata nang magsimula ang umano'y panghahalay sa Occidental Mindoro. Naiwan din siya sa kanyang ama habang nagtatrabaho sa ibang lugar ang ina ng biktima. Bali ma'am, gaano katagal ma'am mula 2016 hanggang anong taon po? Hanggang 2025 po. Nadiskubre ang krimen nang magpagawa ng diary sa mga estudyante ang kanilang guro. Dito, isinulat ng biktima ang ginagawa raw sa kanya ng kanyang ama. Isinumbong ito ng guro sa ina ng biktima at noon na niya kinuha ang anak at nagsuplong sa pulisya. Nagtago ang suspect pero naaresto rin kalaunan sa entrapment operation. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mainit na sinalubong ang NBA player na si Kyle Kuzma sa kanyang muling pagbisita sa Pilipinas. At may sorpresa pa para sa kanya ang mga residente ng tenement sa Santa Ana, Maynila. Saksi, si Martin Javier. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa tenement sa Santa Ana, Manila dahil balik bansa ang NBA player na si Kyle Kuzma. Sa kanyang ikalawang balik sa Pilipinas. Magandang umaga! Wow, this is amazing. Thank you guys all for being here. Nakibonding at nakisaya ang player ng Milwaukee Bucks sa isang komunidad sa Maynila. Nakasama niya ang ilang grupo ng guro, mag-aaral at miyembro ng kapulisan. Ang local government naghanda ng munting programa para i-welcome si Kyle. We are honored and grateful to the team who brought Kyle in our neighborhood. And it's an inspiration for the kids, no? Here in Manila and all over the country and all over the world. We're just grateful and happy. Pinakitaan rin ni Kuzma ang ilang batang manlalaro ng pangmalakasang basketball moves. Game rin siyang nagpa-picture sa kanyang fans at nagpa-unlock pa ng autograph signing. Napirmahan pa nga niya ang aking Kyle Kuzma jersey. Pero ang main event, ang reveal ng kanyang sariling mural sa tenement court. Ayon sa artist ng mural na si Maya, dream come true raw ang moment na ito. Matagal na pangarap ng tenement na makapagpapunta somehow ng NBA players dito. So we've started painting since 2018. Tapos after 7 years, ngayon lang natupad yung pangarap na yon. The inspiration of that being Kyle, being in Manila, and sharing the love for Kyle being here in Punta Santa Ana Tenement. Si Kyle,
matindi ang pasasalamat sa kanyang Pinoy fans. What do you think of the Filipino basketball fans here? Unbelievable. This is an amazing event. I'm just happy to be here. Kyle, thank you. What do you think of the mural? I love it. It's so cool. It's my first mural on the basketball court, so I'm just happy it's here. What do you think of your second time here in the Philippines? It's even better, even better. It's even better than last time. I love you guys. Keep working hard, dream big, and never give up. Mula sa Tenements sa Santa Ana, Manila, ako si Martin Javier, ang inyong saksi. Big-time collab ang upcoming movie nina Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley. Tatlong bigating movie outfit ang magsasanib puwersa para sa kwentong magpapakilig sa mga fans. Narito ang showbiz saksi ni Orby Carampel. From Big Brother house to the Big Dome, and now another big collab is happening. Magsasama na rin sa big screen ang ex-PBB housemates na sina Dustin Yu, Bianca De Vera, and Will Ashley. Ang movie na Love You So Bad, collaboration of the country's 3 big movie outfits, ang GMA Pictures, Regal Entertainment, at Star Cinema. Kami naman lahat sa bahay ni Kuya, yun yung dream namin paglabas, makapag-work kami together. But ngayon, 3 kami, super talagang natuloy yung manifestation. I've dreamed of this since I was a little girl, and I've waited for this moment for a very, very long time. So, grabe, parang sabi ko, shucks, to ba to? Kasi Lord, kung panaginip lang to, gisingin mo na ako. Sobrang na-excite ako kasi sobrang love ko talaga mag-shoot ng mga film, and sobrang na-enjoy ko. And knowing na makasama ko sila Dustin, sila Bianca. Idi-direct ni Rewind director May Cruz Alviar ang pelikula sa panulat ni Crystal Hazel San Miguel na siya ring sumulat ng blockbuster film na Hello, Love Again. Merong parang 2 sides. So who's gonna win? It's that tug of war na parang who's going to win. Beautiful love story, full of kilig, a lot of lessons, and of course, this will resonate to all. Magkaiba din yung kind of love na ititel din kasi namin. Excited na ang tatlo na i-duplicate ang kanilang chemistry sa big screen. Parang close to Will Ashley din yung character. Pero syempre, meron naman itong mga pagkakaiba sa Will Ashley at dito sa aking character. Parang medyo pako siya sa version ng Bianca bago pumasok ng PBB. So, we're gonna reopen some wounds, sabi ko. Babalikan natin. For sure, madaming dyan, misunderstood, lalo na sa generation ngayon. So, yan ang aking gagampanan. Magkakaroon na rin daw sila ng look test at magsisimula na rin mag-shoot very soon. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.